Ano nga ba ang sinasabi ni Ichika sa Black Bulls? At ang magic nga ba ni Asta ang tutulong sa kanila upang matalo ang napakaraming clone ni Lucius? Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter ng chapter 369 kung saan makikita natin ang matinding bakbakan nila Magna at Locke laban kay Lucius. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Unang pinakita dito mga kaibigan kung saan sinabi ng magkaibigan na tatalunin nga daw nila si Lucius at sabay muli nilang binanggit na sila nga daw ang magiging Wizard King. Nagsimula na ang labanan nila Asta at Yuno laban kay Lucius at magiging dalawa laban sa dalawa daw ang laban, subalit wika ni Lucius ay nagkakamali kayo sapagkat ang magiging laban natin ay dalawa laban sa apat sapagkat dumating pa ang dalawang clone ni Lucius upang kalabanin sila Asta. Dagdag pa ni Lucius ay kahit daw nakabalik si Asta sa Clover Kingdom ay taglay niya ang ilang dosenang mga anghel kasama parawang tatlo niyang paladin na sila Morgan, Asher at Morris at ang natitira pa niyang 11 clone kung kaya't ang katotohanan daw na lamang pa rin daw sila sa laban ay hindi pa rin nagbabago. Sa sumunod na panel ay pinakita ang nakaraan kung saan nakita ng Black Bulls ang pagbabalik ni Asta at sabay-sabay silang nagtatanong kung ano daw ang nangyayari sa kanila sapagkat sila ay nababalutan na ng anti-magic nito. Tanong ni Ichika kay Asta ay okay lamang daw ba ang mga member ng Black Bulls at pagtatanong naman ni Magna ay sino raw ba si Ichika, pero sa likod ng kanyang isip ay parang ang taas-taas naman daw ng tingin ni Ichika sa kanyang sarili. Pinakilala naman ni Asta si Ichika at sinabing galing daw ito sa Hino Country na siyang tumulong sa kanya habang siya ay naroon at bukod pa raw doon si Ichika nga daw ang kapatid ni Captain Yami. Sobrang nagulat si Magna pati na din si Pinral sapagkat hindi raw makapaniwala si Pinral na ganun daw pala ka-cute ang kapatid ng kanilang kapitan at wika naman ni Charmy ay welcome daw si Ichika sa kanilang lugar at mainam daw kung kumain muna ito at wika naman ni Locke na kung kapatid daw pala siya ni Captain Yami ay tiyak daw na nagtataglay si Ichika ng matinding kapangyarihan. Nang malaman agad dito ni Magna ay humingi siya agad ng sorry kay Ichika samantalang sa isip naman ni Nak ay mukhang mainteresanting tao raw ang dumating sa kanilang lugar. Pinaliwanag ni Ichika sa lahat na nagtataglay ngayon ang lahat ng Black Bulls ng anti-magic na mula kay Asta at sa oras daw na mag-combine ng kanilang magic sa anti-magic ni Asta ay pansamantala sila makakagamit ng anti-magic. Bigla namang nagsalita si Asta na ang kanyang technique ay pwedeng sabihin na mahika na magkakasama na sobrang kinagulat ng lahat sapagkat hindi mo masasabi kung naa-amaze ba sila sa kanilang nalaman or nababado yan sa sinabi ni Asta. Sumunod ay pinakita na ang panel kung saan gagamitin na nila ang pinaghalong ultimate magic plus anti-magic equals ultimate Black Thunder spell at doon ay madali lamang niyang pinabagsak ang apat na anghel na kanilang kalaban. Take note guys, malaki at malakas ang bawat anghel na ito na hindi kayang pabagsakin ng karaniwang Magic Knights at kahit noong unang kinalaban ng Black Bulls ito ay sobra din talaga silang nahirapan pero ngayon ay binasic na lamang ito nila. Pero nagpaalala pala si Ichika sa Black Bulls sa paggamit ng kanilang anti-magic dahil hindi naman daw ito unlimited at kung dadalasan daw nila ang paggamit ng spell ay mas madaling mauubos ang kanilang anti-magic. Nakadepende raw sa kanila kung paano nila uubusin ang taglay nilang anti-magic at kung ultimate move naman ang kanilang gagamitin ay ipagpalagay daw nila na isa or dalawang beses lamang na paggamit ay mauubos agad ang kanilang anti-magic. Masayang wika ni Locke na wala daw problema doon dahil tatalunin daw nila ang kanilang kalaban bago maubos ang kanilang anti-magic at kasabay nun ay hiniwa niya sa gitna ang angel na walang kahirap-hirap. Pagkatapos atakihin Locke ang isang anghel ay sinunod niyang inatake ang isa pang angel at doon ay sinabi ni Lucius na sobrang bilis na napapabagsak ni Locke ang mga angels sapagkat nagtataglay ito ng anti-magic at sa palagay niya daw ay magbibigay ng trouble sa kanya ang ginagawa ni Locke. Habang nagsasalita ay biglang sumulpot si Magna sa likuran ni Lucius at madali lamang niyang pinatamaan ng kanyang apoy at sinabing masyado raw nagpapabaya si Lucius dahil ang anti-magic ay nakakadetect ng malakas na mahika. Kaya naman doon ay isa pang itim na apoy ang papalapit kay Lucius kung kaya't si Lucius ay balak sanggahin ito. Subalit wika ni Magna ay kahit anong spell pa ang gamitin ni Lucius ay hindi niya ito masasangga sapagkat ang apoy ni Magna ay biglang nawala sa harap ni Lucius at kasabay din nun ay isa pang apoy ang tatama patungo sa anghel. So grabe yung paghahandang ginawa ni Magna mga kaibigan upang magawa lamang ang kanyang ultimate technique at doon ay nagtagumpay si Magna sa pagkonekta ng kanilang mga kaluluwa. Humingi ng sorry si Magna kay Lucius dahil ang magiging partner
partner daw nito ay yung anghel na kanyang ginawa laban sa kanilang dalawa ni Locke. At pagkatapos ay binigyan nila ng malakas na physical attack ang Angel at sinabing ngayon daw ang partner ni Lucius ay mawawala ng mabilisan. Pagkatapos mawala ng Angel ay napansin ni Lucius na ang malakas na mana na meron siya ay nahati sa tatlo, kung kaya't ang magiging laban ngayon ay 2 versus 1 na silang tatlo ay may pare-parehas na mana, pero kung tutuusin ay mas nakalalamang sila Magna at Locke sa laban na to. Kaya naman ang tanging gagawin na lamang daw nila Magna ay bugbugin si Lucius, kung kaya't dali-dali itong umatake patungo kay Lucius, subalit sa atake na kanyang ginawa ay nakaiwas pa din si Lucius, kung kaya't si Lucius ay gagawa sana ng counter attack pero si Locke ay biglang sumingit, kaya naman si Lucius ay napatras. Ngunit dahil sa bilis na meron si Locke ay madali lamang itong nakasunod. Binigyan ni Locke ng rolling kick si Lucius pero si Lucius ay nagawa pa ring makasangga dito. Pagkatapos ay binato naman ni Magna ang kanyang itim na apoy patungo kay Lucius. Sa pagkasugat ni Lucius ay napansin niyang pinipigilan or napapabagal ng anti-magic ang kanyang pagpapagaling, at pagkatapos nun ay binigyan niya ng malakas na suntok silang Magna at Locke, at sa kanyang isip na sinusubukan ng dalawa na ubusin ang kanilang mana, subalit kasabay nun ay mauubos din ang kanilang anti-magic. Katapusan na raw para kay Locke at Magna kung matitiis at tatagal si Lucius sa laban, subalit alam ng dalawa na meron na lamang silang natitirang kalahati ng anti-magic, at alam din nila na kapag silang dalawa ang magkasama ay hindi sila magtatagal pa sa laban, kung kaya't gamit ang tigkalahati ng kanilang anti-magic, sila Magna at Locke ay ginamit na ang kanilang combination magic at ibibigay na ang lahat ng kanilang buong kapangyarihan sa huling pag-atake na kanilang gagawin. Pinakain nga ng dalawa ang malaking bola ng apoy at kidlat sa kalaban nilang clone ni Lucius, at makikitang habang unting-unting nawawala ang anti-magic ay unti-unti na din naglalaho ang clone ni Lucius. Sa nakitang resulta ng laban nila Magna at Locke ay masayang tanong ni Asta kay Lucius na kung sino raw kaya ngayon ang mas nakalalamang sa laban, at doon ang parang asot pusa na sina Magna at Locke ang nagwagi laban sa isa sa mga clone ni Lucius. Ngayong natalo na nila Magna at Locke ang isa sa mga clone ni Lucius ay meron pang 10 ang natitira dito. Ito na kaya ang umpisa ng restback laban kay Lucius, o pinapaasa lamang tayo na parang pagpapaasa ng ex mo na kayo daw hanggang sa uli forever and ever? Kaya naman maghintay muli tayo ng matagal sa susunod na chapter 370 dahil 4 na buwan bago ito mai-release muli, at kung bibilangin ay sa May 2024 pang susunod na chapter. So hanggang dito na lamang, see you to my next video, goodbye!